magandang araw po sa ating lahat. Salamat po sa inyong panonood sa araw na ito. Tayo po ay mag-aaral tungkol po sa isang napaka-controversial po na topic about once saved, always saved. Truth. Now, yung body ba ang litas ng Panginoon? Hindi po. Hindi po ang body ang tinutukoy sa once saved, always saved. Okay, anong tinutukoy doon? Anong tinutukoy doon? Tingnan natin yung isa pang sangkap. Yung isa pang sangkap, mga kapatid, ay yung spirit natin. Yung spirit ng tao. Diba sabi ko kanina, ang tao ay merong tripartite being. Pero tinatawag na tatlong sangkap ang tao: body, soul, and spirit. Ano nangyari nung si Eva at Adan ay nagkasala doon sa Garden of Eden? Sabi ng Panginoon, huwag mong kakainin huwag mong kakainin yan, yung prutas na yan, pinagabawal ko, dahil mamamatay ka. So ano nangyari, mga kapatid? Ano ang namatay nung time na yun? Mga kapatid, ang namatay nung time na yun ay yung spirit. Dahil hindi pa naman, di ba, nung kumain si Eva at Adan, namatay ba agad sila pag katawan nila? Hindi po. Eventually, yung katawan nila mamamatay. But ang unang-unang namatay doon, mga kapatid, doon sa Garden of Eden, nung si Eva at Adan nagkasala, yung spirit natin. Spirit nila. The spirit of man died when Adam and Eve sinned, leaving their components became dichotomy, soul and body. Kaya nung time na sila po ay nagkasala, mga kapatid, hindi na sila tripartite being. Hindi na po tatlo ang sangkap ng kanilang katawan dahil namatay po yung yung spirituality nila. Namatay ka ng spirit. Sabi po sa Genesis chapter 2 verse 7. Sabi po sa Genesis chapter 2 verse 7, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living soul. So mga kapatid, ang tao, nung si Eva din ay nagkasala, namatay ang kalang spirito, ang spirito na yan ay patay. Wala po siyang kakayahan na makipag-communicate sa Diyos dahil ang spirito natin, yan ang nagiging dahilan kung bakit tayo merong ugnayan sa Diyos. Naalala nyo, nung si Eva at Adan po ay kumain ng pinagkabawa, ano nangyari, di ba? Tumago sila, nagtago sila. Di ba po, nagtago sila at tinaguan nila ang Panginoon dahil po yung kanilang spirito po ay patay. Wala na silang kakayahan na makipag-ugnayan sa Diyos, na silang kakayahan na makipag-usap sa Diyos dahil po sila ay nagkasala. In the day that man died, or in the day that Adam and Eve died, yun po ang namatay yung spirito. Kaya po, mga kapatid, ang isang tao, pag namatay siya, yung katawan niya at yung spirito niya at yung kanyang kaluluwa ay maghihiwa-hiwalay. In the day man died, the spirit goes back to God. At yung katawan natin physically pupunta sa dust, babalik sa alabok. Kaya, mga kapatid, ang tinutukoy, mga kapatid, dito ng ating Panginoon o ng sataning Diyos na spirit, yung spirit na galing sa Diyos. Na ito po ay aalis, ito po ay patay dahil po sa ating kasalanan. Sabi po, mga kapatid, sa Ecclesiastes chapter 3, verse 21, who knoweth the spirit of man that goeth upward, and the spirit of the beast that goes downward to the earth. So, natin dito sa Ecclesiastes 3, verse 21, ang tinutukoy ay yung spirit po dito, mga kapatid, pag namatay ang tao, maghihiwalay yung kanyang katawan tsaka kaluluwa, at yung spirit, mga kapatid, babalik sa Diyos na nagbigay nito. Sabi yan, who know the spirit of man that goeth upward. Ibig sabihin na upward, pumunta sa Diyos. It's important to know, mga kapatid, that the word breath, translated in Hebrew word, means breath or spirit. So kaya po, mga kapatid, yung hiningahan ng Panginoon, ng Diyos Ama, ng Diyos, yung dust, yung pinorm ng Panginoon na dust of the ground, na physical man, hininga niya yung, mga kapatid, yun ang spirit.
At yung kaluluwa mga kapatid, yun ang sangkap na kung saan nag nag nagbubuhay dun sa katawan. So, yung katawan nabubuhay dahil sa kaluluwa at ang kaluluwa naman at saka katawan ay mabubuhay sa pamamagitan ng espiritu. Pero dahil nga ang tao ay pinanganak na patay ang espiritu nila, kaya mga kapatid, pag naghiwalay ang katawan at kaluluwa ng isang taong namatay, ang kaluluwa po ang matitira. Kasi ang katawan po ay ibabaon sa lupa. Kaya sabi po sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. So, ayun, no? Yung spirit ng tao, pag namatay siya, yung spirit niya ay, nung pinanganak ang tao, mga kapatid, yung spirit niya ay patay. Pero, bakit sinasabi dito na the spirit shall return unto God who gave it? Na mamaya, tinan natin, ano mangyayari sa isang Kristiyano pag siya po ay tumanggap sa Panginoon o siya po ay magkaroon ng relasyon sa Diyos, ano mangyayari? Now remember, nung nagkasala si Eva at Adan, mga kapatid, dalawa na lang ang kanilang sangkap. Yung soul, tsaka body. Yung spirit nila, mga kapatid, patay. Kaya po yung kanilang katawan ay mamamatay, yung spirit nila, yung kaluluwa ay mamamatay din. Okay? So kaya mga kapatid, sabi po ng ating lesson, it is the spirit that gives man the ability to an intimate relation with God. Ano ba ang gawain ng spirit ng tao? Siya ang nagbibigay ng ability na magkaroon ng intimate relationship with God, na magkaroon ng intimate communication with God. It is the part of a man that's enabled by God to know and worship the Lord. Sa spirit level, mga kapatid, may tatawag na spiritual discernment. Ayan, meron tatawag na spiritual discernment. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned. Sabi spiritually discerned, mga kapatid, patay ang spirito. Wala po siyang kakayahan na makareceive ng things of God. Ni mga kapatid, revelation ng Diyos, hindi po siya makaka-receive dahil po siya, ang kanyang spirito ay patay. Because the only way to communicate man to God is through His Spirit. Kaya mga kapatid, sa Ephesians 1:7, sa 1:17, sabi po dito, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. So, sa spirito, mga kapatid natin, binibigay ng Ama ang tinatawag po na wisdom and revelation. Pag wala ang ating spirit, pag ang spirit natin ay patay, mga kapatid, it is not possible na magkaroon tayo ng revelation and magkaroon tayo, mga kapatid, ng wisdom na galing sa Diyos. At wala tayong kapayapaan sa ating puso dahil po sabi po sa Romans 8:6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. So, communion with God, mga kapatid, ay gawain ng banal na ng ating ng banal na espiritu. And God is a spirit, and so He only speak to us through our spirit. So spirit to spirit ang pakipag-usap ng Panginoon sa atin. Kaya kung patay ang ating spirito, mga kapatid, hindi tayo magkakaroon ng communication sa Diyos. Saan, mga kapatid, when Adam and Eve are in the garden, they have this relationship with God, they have this communication with God, but after the fall, nagtago na sila sa Diyos at hindi nila, mga kapatid, makausap ang Diyos ng tama. Kaya epekto, mga kapatid, ng kasalanan sa sa mundong itong ginagalaw natin is because yung kasalanan na nagawa ni Eva at Adan doon sa Garden of Eden. The spirit of man now, mga kapatid, ay needs na mabuhay, needs na ma-regenerate.
ang Espiritu ng Panginoon, ang Espiritu natin kailangan ma-regenerate at mabuhay. Kaya nga, di ba sabi ko kanina, na ang Espiritu, mga kapatid, ay patay nung tayo ay pinanganak sa mundo nito, tayo makasalanan, ating Espiritu ay patay. Kaya kailangan tong buhayin. Papaano, mga kapatid? Sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 1 and 2, "And you hath he quickened who were dead in trespasses and sin." So, tayo mga kapatid, dapat buhayin. Kaya, kaya nga tumutugma yung mga kapatid na kailangan natin ipanganak muli sa Espiritu. Ang tinutukoy na ipanganak muli sa Espiritu ay buhayin ng ating Espiritu. Bakit po? Saan? Buhayin dahil tayo ay patay sa kasalanan. Sabi po sa verse 2, "Wherein in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now work in the children of disobedience." So, mga kapatid, ang ating pong kaluluwa, ang ating pong spirito ay nangangailangan ng regeneration. Ating spirito ay kailangan mabuhay, kailangan ipanganak muli. Dahil kung hindi pa panganak muli ang ating spirito, mga kapatid, tuluyan ng mamamatay ang ating kaluluwa at ang ating katawan. Kaya sabi po sa Romans chapter 8 verse 9 to 11, "But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you, now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his." So the Spirit na ipapanganak muli, yun po ang dapat na makita sa atin, na nagde-dwell sa atin. Sabi po sa uh, verse 10, if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Sa verse 11, "But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit and dwelleth in you." So ang spirito ng mga kapatid natin ay kailangan ma-regenerate. Papaano? Sa mamagitan ng ginawa ng Panginoon sa krus, namatay siya sa krus para sa atin, at kailangan natin pagsiya ating kasalanan at tayo ay kailangan tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas. Because mga kapatid, the spirit of unregenerated man has no more capacity to appreciate God. And wala pong kakayahan ang isang taong isang taong patay ang spirito para lumapit at makilala ang Diyos. Sabi po sa Matthew chapter 7 verse 6 na, "Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet and turn again and rend you." So, kaya mga kapatid, yung spirito natin ay mabubuhay lang uli kung tayo ay ma-reborn again o mabuborn again. In other words, mga kapatid, when you become born again, it is your spirit na marirebirth o mabubuhay. Kaya nga born again because mabubuhay uli ang iyong spirito at ito ang magbibigay sa katawan at kaluluwa ng kakayahan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mga unbelievers, mga kapatid, ay hindi po o wala pong kakayahan na o ang kanilang mga spirito ay kailangan pong mga kapatid na turuan at mabuhay. Okay? The body is corrupted, mga kapatid, and sin is rampant. The spirit of man is the one that gets born again or regenerated. Just as the soul, the spirit of activity where Satan operates, the spirit of man is the spirit of activity ng Holy Spirit. Kaya mga kapatid, the effects of sin committed by first humans ay mamamatay ang katawan because the body is corrupted at babalik sa sa lupa. At ang spirit naman, mga kapatid, ng tao ay kailangan mabuhay upang ito ay maging daan para ang
para ang kapanganakan muli ay mangyari at ikaw po ay at ang ating kaluluwa ay maligtas. Okay? Kaya mga kapatid, ito po yung once save, always save. Ano yung once save, always save? Ano muna yung object of salvation? Ano ba talaga ang liligtas ng Panginoon? Ano ba ang kanyang object of salvation? Number two, mga kapatid, tingnan natin kung ano ba ang liligtas ng Panginoon, yung kaluluwa ba, katawan ba, o yung spirito. Okay? Pero maliwanag mga kapatid na yung body ay hindi po yan ang ililigtas ng Panginoon kasi yan ay mamamatay, madidepreciate, magkokorrupt, at babalik sa alabok. Ang spirito naman mga kapatid ay hindi rin. Kasi ang spirito ay, pag namatay ang tao, ang spirito ay babalik sa Diyos. Ang spirito ang magbibigay sa iyo ng kakayahan para makakommunicate sa Diyos. Kaya lang, dahil nga sa ang tao ay pinanganak na walang napatay ang spirito, hindi niya kailanman kayang lumapit sa Diyos. Kaya ang tao, nung siya'y nabuhay sa lupa, dalawa lang ang kanyang sangkap. Ito ang kaluluwa at ang katawan. Kaya mga kapatid, ano ang tunay na object? Ano ang tunay na ililigtas ng Diyos? Katawan, kaluluwa, o spirito? Now, saan po pumapasok ang once save, always save? Ang once save, always save mga kapatid ay pumapasok doon sa kaluluwa. Kaya ang once save, always save na ililigtas ng Panginoon ay walang iba kundi ang ating kaluluwa. Because, mga kapatid, the object of redemption of God is the third components of man, which is the soul, ang ating kaluluwa. Kaya in the essence of salvation, mga kapatid, the Lord Jesus is aiming for our soul to be saved. Yun talaga mga kapatid ang kanyang pinunta sa lupa. Ang kaluluwa natin ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa Romans 5:12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So nung nagkasala si Eva at Adan mga kapatid, lahat po ng tao ay nagkasala din. Lahat po ng tao ay namana natin ang kasalanan ni Eva at Adan. At dahil sa kasalanan niya mga kapatid, lahat ng tao ay short or hindi siya umabot sa kalulatian ng Diyos. And dahil sa ang tao ay makasalanan, lahat nagkasala, sabi po sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. The law of sin and death. Sabi po, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, tanong mga kapatid, ano ang mamamatay at pupunta sa impyerno? Mga kapatid, walang iba kundi ang ating kaluluwa. We are all going to hell. We will have the second death because mga kapatid, guilty ang lahat ng tao sa kasalanan. Sabi po sa Revelation 21 verse 8, but the fearful and the unbelieving and the abominable, the murderers, the wrongmongers, the sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burn with fire and brimstone, which is the second death. The second death, mga kapatid, is the death of the soul in hell. Because physical body will just return to the dust of the earth. The spirit, when we are dead, it will return to God. Therefore, matitira mga kapatid na sangkap ng tao ay ang ating kaluluwa. And the soul is the one that will taste the second death, which is yung sa pagpunta sa impyerno. The soul is called a psyche, sabi ng mga psychologists, the soul is called psyche in Greek, and it is the outer man. It's with the soul that communication usually takes place. Ito talaga yung tayo. Kasi ang tunay na katauhan ng tao ay ang kaluluwa. The soul is the essence of the person.
It houses the most and the features of the natural man. Ang kaluluwa, mga kapatid, yun yung ikaw talaga. Kasi di ba, pag humawala yung katawan mo pagka namatay ka, humawala yung katawan mo sa kaluluwa mo, yung katawan mo punta sa dust, yung kaluluwa mo, ikaw mismo yun. Yung personality mo mismo, yourself. The soul is yourself and your identity, your personality. It is the real you. Yung katawan kasangkapan lang yan. Sisidlan lang ng ating kaluluwa. The true, the true, uh, the true you and your personality, yourself, your emotions, your feelings and passion, your intellect mind is your soul. Okay? All these are found within the soul of man. Indirectly or directly, mga kapatid, it connects with the body. The body is the tangible part, but the soul is the intangible part. That's controlling all the parts of the body. Okay? Pagka ikaw ay inabuso with your words, di ba, you feel pain, yung kaluluwa mo ang nakakaramdam ng pain at galit ka, your emotions, mga kapatid, ay nag-explode pang mga kapatid dahil po because of yung naranasan mo at naramdaman mo. Nandiyan din yung conscience, mga kapatid, nasa ating kaluluwa, na kung saan dito po nakita ko yung kanin tama at mali. At dito po, mga kapatid, makikita natin na that the soul of man is the precious one that the Lord wants to save, mga kapatid. In the light of the scripture, mga kapatid, it is the soul of a man that Jesus died to redeem on the cross. Ang kaluluwa natin, mga kapatid, ang tunay na recipient ng kaligtasan. Sa Hebrews 10 verse 39, but we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. So, ang soul, mga kapatid, ang isi-save. Kaya po, mga kapatid, the soul is never directed towards God until after the spirit has become regenerated. Ang kaluluwa, mga kapatid, ay naghihintay na ang ating spirito ay mabuhay manag-uli para ang ating kaluluwa ay maligtas sa tiyak na kapahamakan sa impyerno, which is the second death. Sabi po sa Psalms 49 verse 8, for the redemption of their soul is precious and it ceaseth forever. Kaya, mga kapatid, the soul is the essence of a person. The soul is the essence of the person. The man's soul is immortal, mga kapatid. Man's soul is immortal. Hindi po siya namamatay, but mamamatay siya paulit-ulit, mga kapatid. When the body dies, mga kapatid, the soul lives or never to die. Ang totohanan, mga kapatid, the living soul is the one that ito yung living soul, mga kapatid, yung sinasabi sa Leviticus, mga kapatid, na sabi diyan, for the life of the flesh is in the blood, and have given unto you upon the altar to make an atonement for your souls. For it is the blood that make it an atonement for the soul. So, yung soul po, mga kapatid, ang dapat i-atone o dapat na sagipin o iligtas. Kasi, mga kapatid, without doubt, the human soul is immortal. The soul is not subject to death. Once created, mga kapatid, the soul never ceases to exist, but it is everlasting. Now, Pastor, sabi mo kanina na ang soul ay o ang tao ay mamamatay. Yes, mga kapatid. Ang tinutukoy dito, mga kapatid, na immortal soul is that if ang isang tao ay makasalanan, his soul will die sa lake of fire. But if he accepts the Lord Jesus as his Lord and Savior, the soul
will never die sa langit. Kaya, ang soul, mga kapatid, ay immortal. Sabi po sa Genesis chapter 35 verse 18, and it came to pass as her soul was in departing, for she died, that she called his name Benoni, but his father called him Benjamin. Kaya, yung soul ay, pag yung namatay yung babae, sabi, pagka namatay din yung babae, yung kanyang soul ay aalis. Yung kanyang soul ay hihiwalay sa kanyang katawan. Bakit? Kasi nga mga kapatid, the soul is not subject to the body when it dies. Okay? Yung ating pong, yung kaluluwa po mga kapatid ay hindi po namamatay. Siya po ay, ah, pag siya ay, pag siya po ay, sa Panginoon yung tao na yon, sa langit ang punta ng kaluluwa niya. Pero pag hindi, yung kaluluwa niya ay mamamatay ng paulit-ulit doon sa impyerno. Yan po ang yan po ang sinasabi mga kapatid doon sa Luke, 'di ba? Chapter 23 verse 42 to 43. Sabi po diyan mga kapatid. Ito po yung kwento tungkol doon sa mayaman at saka sa kay Lazaro, di ba po? Sabi diyan, and he said unto the Lord, Lord, remember me. At ano pala po to? Ito yung sa yung kasama ng Panginoon sa cross. Sabi po, and he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Ano sabi po ng verse 42, 43, and Jesus said unto him, verily, verily, I say unto you, today shalt thou be with me in paradise. So nakita niyo mga kapatid, na ang Panginoon Kristo ay nag-promise dun sa kanyang kasama na magnanakaw, na pag namatay siya, mga kapatid, siya ay dadali ng Panginoon sa paradise. Now, ang tanong, anong dadali ng Panginoon pag namatay yung tao na yun? Pag namatay yung tao na yan, dadalhin niya yung kaluluwa niya, hindi po yung kanyang katawan. Dahil ang katawan nga, sabi ko naman sa inyo, babalik sa lupa, at ito ay mag-decay. And ito ay mag-stay sa grave. The soul does not die when the body dies because kung ito ay kumilala sa Panginoon o naniniwala sa Panginoon Kristo at tinanggap niya ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, then mga kapatid, he shall not die. The soul will not die because it will forever, mga kapatid, live in heaven. But the soul will die if, mga kapatid, ito ay wala pong kaugnayan sa Diyos o walang relasyon sa ating Panginoon. Sabi po sa Matthew 10:28, fear them that which kill the body, but are not able to kill the body, the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Mga kapatid, Jesus clearly taught, mga kapatid, that the wicked and the righteous will exist forever in two conditions. Number one, yung kanyang kaluluwa ay pupunta sa langit forever kung ang Panginoon ay kanyang tinanggap sa kanyang puso bilang sa tagapagligtas. And ito namang mga kapatid na kaluluwa na walang kaligtasan, na hindi tinanggap si Kristo bilang sa sarili tagapagligtas sa kanyang puso, well mga kapatid, siya ay dadalhin sa hell. Our soul will live forever either in the presence of God in heaven or punished in hell. Ang Bible nagtuturo din mga kapatid na darating ang time that the body na namatay at yung kaluluwa na nasa langit, they will reunited in their bodies. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 55. Sabi po, behold, I show you a mystery, we shall not all sleep, but we shall be changed. Sabi sa 52 mga kapatid, in a moment, the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall all be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So, when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, that is swallowed in victory.
Kaya mga kapatid, ang once saved, always saved ay dapat nating alamin at intindihin. Kaya sinasabi ng mga tao na ikaw ay ligtas na habang buhay, ligtas ka na sa langit ang punta mo kahit na magkasala ka. Because mga kapatid, ang ligtas ng Panginoon ay hindi yung katawan. Kasi yung katawan kasi yun ang nagkakasala eh. Yun na ang vulnerable sa kasalanan dahil may old sinful nature. Ang tutukoy ng Panginoon na once saved, always saved, yung kaluluwa. Kaya pag namatay ka mga kapatid, kung ang kaluluwa mo ay ligtas, kung kaluluwa mo ay merong relasyon sa Diyos, tinanggap si Kristo bilang sa iyong tagapagligtas, yung kaluluwa mo, saved forever. Kasi yung espiritu naman mga kapatid, ay babalik ulit sa Diyos pag ikaw ay namatay. Kaya ang object po mga kapatid ng kaligtasan ay ang kaluluwa ng tao. Ang tinutukoy na once saved, always saved, yung kaluluwa ng tao na kumilala at tumanggap sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Yun po ang magiging daan para ang tao mga kapatid ay magkaroon ng mamuhay o mabuhay forever doon sa langit. Pero ang problema nga niya mga kapatid, kung ang isang tao ay hindi po kumilala sa Panginoon, hindi niya tinanggap si Kristo bilang sa tagapagligtas, mga kapatid, ang mangyayari, ang kanyang kaluluwa ay mamamatay at patuloy na mamamatay doon sa impyerno. Kaya mga kapatid, ang ating pong kaluluwa ang dapat nating pagtuunan ng pansin at dapat pahalagahan. Dahil ang kaluluwa natin ang tinutukoy sa once saved, always saved. Kasi po mga kapatid, ang kaluluwa natin ang nakikipaglaban para po hindi po mga kapatid malugmok o maging bihag ng kasalanan ang kabuuan ng tao o ang tao. Kasi mga kapatid, ang sin nature ay hindi po wala po sa kaluluwa. Ang sin nature po mga kapatid ay nasa katawan. Kaya po hindi po mga kapatid nandoon ang sin nature. Kaya nakikipaglaban ang katawan at saka ang kaluluwa natin. Dahil po ayaw ng kaluluwa na tayo po ay makagawa ng kasalanan, pero itong katawan natin, yun ang nag-a-attract ng kasalanan. Because we are mga kapatid, tunay po mga kapatid, tayo po ay vulnerable sa kasalanan dahil po ang ating old sinful nature ay nasa ating katawan, nasa ating physical na pangatawan. Kaya we are totally depraved. Kaya without the Bible doctrine, without a Christian na magtuturo sa atin ng tunay na kaligtasan, ay hindi po natin makakamtan ang buhay na walang hanggan. And mga kapatid, alam naman natin, the sin nature is imputed hindi po sa kaluluwa, sa katawan ng tao. Kaya dapat talaga ang katawan ay mawala. Kaya nga mga kapatid, ang Panginoon ay napako sa krus para yung kaluluwa natin ang i-preserve ng Diyos para tayo po ay makasama ng Panginoon sa langit. At pag tayo po ay tumanggap sa Panginoon bilang sa inyong tagapagligtas, yung spirito natin ay binuhay ng Panginoon, yung kaluluwa din natin mga kapatid ay buhay at merong buhay na walang hanggan. Kaya nangyayari, pag ang tao ay naligtas mga kapatid, meron siyang kakayahan na tikisin ang kanyang katawan, na huwag magkasala ang kanyang katawan. May sabi po sa Romans 6:12, mga kapatid, let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the last thereof. So, ibig sabihin mga kapatid, when we speak of all sin nature, nandun siya sa mortal body, na merong natural inclination sa sin. Because mga kapatid, ang katawan ay talaga pong naturally sinner or sinful by nature.
Sabi po sa Psalm 61 verse 5, Behold, I was shaken in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Kaya ang sin nature, all sinful nature ay yun ang dapat na puksain, yun dapat na pigilin, yun dapat ang hindi maging alipin o hindi alipinin ng ating katauhan. Kaya nandyan po ang kaluluwa at ang ating espiritu na niligtas ng Panginoon para po mga kapatid, mapagtagumpayan natin ang old sin nature, ang kakayahan na laging gumawa ng kasalanan at mahulog sa kasalanan. Kaya mga kapatid, pag tayo po ay tinanggati ng Panginoon bilang siyang tagapagligtas, ubuhay niya ating espiritu, magduduel ang banal na espiritu sa ating katauhan at yung kaluluwa natin, automatically, it will be saved. Ito ay maliligtas, ito ang tatanggap ng buhay na walang hanggan, at ito po ang mabubuhay magpakailanman doon sa kalangitan. Siya po ang ililigtas ng Panginoon, siya rin po ang uh, magkakamit ng immortality o buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, the soul of man, mga kapatid, is the one that God or Jesus Christ redeemed on the cross. It is the recipient of eternal life. Sabi po sa Psalms 34 verse 22, The Lord redeemeth the soul of his servants, and none of them that trust in him shall be desolate. In physical death, mga kapatid, the soul departs from the body. Sa Luke chapter 12 verse 20, but God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee, then whose shall those things be which thou hast provided? Kaya mga kapatid, ang kaluluwa natin, ang maliligtas, ito ang recipient ng eternal life. Ito ang recipient, mga kapatid, ng Holy Spirit, at ito, mga kapatid, ang mabubuhay magpakailaman sa langit. Dahil nga lamang, mga kapatid, kung ang body natin ay mamamatay, o kung tayo mamamatay, mga kapatid, pag naghiwalay ang ating kaluluwa, katawan at spirito, ang matitira ay ang ating kaluluwa. Ang katawan ay lilibing, babalik sa alabok, ang spirito ay babalik sa Diyos, ang kaluluwa ang maghihintay ng katuparan ng pangako ng Panginoon na tayo dadalhin niya sa langit, bigyan tayo ng buhay na walang hanggan, at makasama tayo ng Panginoon doon sa langit magpakailanman. Yung nga lang, mga kapatid, kung ang kaluluwa natin ay patay, o ang ating spirito ay patay at wala tayong relasyon sa ating Panginoon, hindi tayo tinanggap si Kristo bilang siyang tagapagligtas, ang ating kaluluwa ay dadanas ng kamatayan na paulit-ulit at walang hanggan. Pag ang tayo namatay, yung katawan niya ay lilibing, ang kaluluwa niya na walang Kristo, na hindi tinanggap ang Panginoon bilang siyang tagapagligtas, na walang relasyon sa Diyos, walang buhay na walang hanggan, ay tatapon sa dagat-dagatang apoy na ikalawang kamatayan. Kaya mga kapatid, sa once saved, always saved na doktrina, dapat malaman natin kung ano ang niligtas sa atin. Dahil mga kapatid, sa once saved, always saved na doktrina, sinasabi doon na, pag ikaw ay tinanggap mo si Kristo bilang sa iyong pagligtas, ikaw naligtas, mga kapatid, you are forever saved, because ang sinave, mga kapatid, yung kaluluwa. That is immortal, immaterial, at recipient ng eternal life. Kaya mga kapatid, ang once saved, always saved ay particularly tinutukoy na ang kaluluwa natin ang magdadanas ng kamatayan o buhay na walang hanggan. Kaya once you always say that, pag namatay yung isang tao, at siya tumiyala sa Panginoon, tinanggap si Kristo bilang siyang tagapagligtas, meron siyang relasyon sa Panginoon, yung kaluluwa po ay mabubuhay ng pangmatagalan at may eternal life. Kaya ang once saved, always saved ay yung kaluluwa natin.
tumanggap sa Panginoon at binigyan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan upang parating ng araw, siya po ay magkakamit ng bagong katawan at makakasama ng ating Panginoon habang buhay doon sa langit. Mga kapatid, bago natin husgahan o kung ano nung sabihan sa once saved, always saved, alamin natin muna, ano ba ang tunay na katotohanan at ano ba talaga ang kaugnayan na once saved, always saved sa katawan ng tao. Kaya, yan mga kapatid, maraming salamat po. And I hope na kung meron kayong mga tanong mga kapatid dyan sa inyong mga isipan, pwede niyo pong ilagay dyan sa ating comment section at pwede kayong magtanong mga kapatid kung ano man ang nais niyong liwanagin sa doktrina ng once saved, always saved. Amen? So maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Rodel Antang. Sasabi sa inyo na pag-aralan natin ng Biblia at doon natin makikita ang lahat ng kasagutan. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.